Mapagpalang muli po sa atin sa lahat po mga mahal na kapatid. Sa umagang ito, nais ko pong i-share sa inyo about ano ang mangyayari kung susuway tayo sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, buksan ang ating puso at isipan sapagkat ito pong ating pinag-aaralan, yung mga pagsaway sa mga utos ng Diyos o yung mga hindi pagsunod. Yung ano ang mangyayari kung susuway tayo sa kalooban ng Diyos. Ano nga po talaga mangyayari kung tayo po susuway sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pasimulan po natin basahin, mga mahal po namin kapatid. Ang dito po sa nakatala sa Deuteronomio 28, sa Deuteronomio chapter 28, verse 45 hanggang 48. At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka. At aabutan ka hanggang sa mag-iba ka, sapagkat hindi mo dinidinig ang tinig ng Panginoong mong Diyos upang tuparin ang kanyang mga utos sa kanyang mga palatuntunan ng kanyang inuutos sa iyo. At ang mga yaoy magiging isang tanda ng isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoong mong Diyos na may kagalakan at may kasiyahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Last verse. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom, na may uhaw at kahubaran sa kakulangan ng lahat ng mga bagay at lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa maibuwal kanya. Makikita po natin yung galit ng Panginoong Diyos sa mga taong susuway o yung hindi pinakikinggan ang kanyang mga salita. Ang sabi po sa ating binasa, ang lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka. Kaya lahat ng tao, sa kanyang mga ginagawang masama sa kanyang buhay, hahabulin siya ng mga sumpang ibinigay ng ating pong Panginoong Diyos. At yon ay hindi po mawawala kailanman sa kanila. Ang sabi po sa ating binasa, ang lahat ng mga bagay na sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang sa mag-iba ka, sapagkat hindi mo dinidinig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Kapag tayo po ay susuway o hindi natin pinakikinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos, lahat ng salot, lahat ng sumpang ibinigay ng Diyos ay atin pong mararanasan at ito po ay sila po ay hahabol po sa atin. Subalit wala po tayong lakas para labanan ito dahil ito po yung kabayaran sa kalapastanganan ng isang tao na siya po ay nagpapatuloy sa marangyang pamumuhay. And sabi pa, at ang mga yaoy magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Ito po yung magiging tanda ng yung mga nakaranas ng mga yon na sinapit na ibinigay ng Panginoon sa kanila dahil sa kanilang mga nagawang mali, sa kanilang hindi pagsunod sa Panginoon. Ang kanilang nangyari sa kanilang mga buhay. Kasi mga kapatid, hindi po lahat na tumatawag sa Panginoon ay diringgin ng Panginoon. Anong katunayan? Basahin po natin ang aklat mula sa Mateo chapter 7. Mateo chapter 7 verse 21. Pakinggan niyo po. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya hindi po lahat ng taong namamatay, hindi lahat ng taong nabubuhay, doon po sa langit pupunta. Sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Maliwanag po mga mahal na kapatid, hindi porket tayo tumatawag sa Panginoon ay papasok tayo sa kanyang kaharian. Sino lang ang makapapasok tunay sa kanyang kaharian?
kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya sa pamamagitan ng ganitong ating pag-aaral, naway atin pong itong sampalataya na talagang matatag po tayo. Ito po yung kalooban ng Panginoong Diyos. Ito yung tangi parang para tayo po makapasok roon. Hindi po natin nais na tayo mapahamak. Hindi rin nais ng Diyos mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. Kaya ano pa po yung isa sa dahilan kung bakit tayo po yung sumasaway sa kalooban ng Diyos? Hindi natin magawa-gawa. Basahin pa natin ang dito po sa aklat po ng Joshua o Josue sa chapter 5 verse 6. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay lumakad sa 40 taon sa ilang hanggang sa ang buong bansa sa makatuwid bagay ang mga lalaki pangdigma na lumabas mula sa Ehipto ay nalipol sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon na siyang sinumpaan ng Panginoon na hindi niya ipinakikita sa kanilang lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibinibigay sa atin na lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Makikita po natin mga kapatid, dito po sa Joshua chapter 5 verse 6, makikita po natin na kung saan yung mga Israel. Ito po yung pinakamamahal ng ating Panginoon. Dahil sa ginawa ng mali kalapastanganan ng Israel, naggalit po ang Panginoon sa kanila. Sabi sa atin, 40 taon naglalakad yung mga Israelita hanggang sa ang buong bansa ay sa makatuwid bagay ang mga lalaking pandigma na lubas mula sa Ehipto ay nalipol sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon. Sa makatuwid, kapag po pala na hindi natin pinakikinggan ng Panginoon sa kanyang mga salita, turing ng Panginoon sa atin tayo po kanyang lilipulin. Ang turing po sa atin ng Panginoong Diyos, kapag tayo po ay nakasusuway sa kanyang kalooban, hindi niya po tayo kilala. Siya po'y galit na galit sa atin, sapagkat hindi niya po tayo nakikilala. Sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay diringgin ng Panginoon, kundi yung gumaganap lang ng kalooban ng kanyang Ama ang makapapasok sa kaharian ng kalangitan. Pakinggan pa natin sa isa pang talata, doon pa rin po sa aklat ng Joshua. Sa Joshua chapter 7 verse 11 at 12. Ganito po atin pong mababasa. Ang Israel ay nagkasala. Yan po. Oo, kanilang sinalangsang din ng mga tipan ng aking iniutos sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin ng itinalagang bagay at nagnakaw rin at nagbulaan din. At sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatayo sa harap ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway. Sapagkat sila'y maging sinumpa, ako'y hindi nasa inyo pa, maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Makikita po natin dito po sa Joshua chapter 7, verse 11 hanggang 12, na ang Israelite o Israel ay nagkasala. Sapagkat anong dahilan kaya kung bakit po nagkasala ang Israel? Kung makikita po natin sa iba pang mga talata, doon po sa unang hari chapter 14 verse 9, sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po ang dahilan kung bakit nagalit ang Panginoon. Sa unang hari chapter 14 verse 9, mga kapatid, di ko na po bubuklatin. Doon po ay meron pong isang hari na pinagkalooban ng Panginoon na ibigay sa kanyang lahat. Si Haring Jeroboam. Yun po ay hari po na ginawa ng Panginoon. Doon po ay pinagkatiwala ng Panginoon sila Abraham, sila Esau at Jacob. Subalit, makikita po natin doon, kaya po ang Israel ay nagkasala sa harapan ng Panginoon sapagkat sumamba yung mga Israel sa mga Diyos-Diyosan. At kung tawagin ng Biblia po yun, batay sa unang hari, chapter 14, nasa verse 20, ata po yun, 22 ata, nang kung tawagin siya po ay yung Asherah, na yung rebulto o yung Diyos-Diyosan na ginawa nung panahong iyon, na kung saan sila pupunta sa bundok ng Sinai upang ibigay ng Panginoong Diyos kay Moises ang 10 utos na natapya sa 2 bato. Makikita po natin mga kapatid, nakita ni Moises yung paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan.
Kaya po doon nagalit ang Panginoong Diyos. Yun po yung isa. Kaya po hindi po sinusunod o sinusundin ng Panginoon yung kanyang mga dahilan. Sapagkat kasi po, sila po ay may nagawang kasalanan. Sila po ay sumamba po sa mga Diyos-Diyosan. Kaya makikita po natin mga mahal na kapatid ay ayaw ng ating Panginoon na tayo po ay mapariwala na lang ang buhay. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay humantong sa malalang sitwasyon. Nais po ng Panginoon na tayo po ay kung loloobin, tayo po ay magpatuloy, magbigay sulit sa harapan ng Panginoon. Tayo patuloy na tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. At huwag tayong magiging pasuway, mga kapatid. Huwag tayo sasaway kailanman sa kalooban ng Diyos sapagkat ang Diyos ay magagalit. Kaya ito pong isinare ko sa inyo mga mahal na kapatid, tumimo ng malalim sa inyong mga buhay, sa inyong mga puso. Sapagkat napakasarap sa pakiramdam na sumamba tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbibigay ng lakas ng loob sa bawat isa po sa atin. Kaya hanggang dito lang po mga kapatid, sa ating pong binasa naway maunawaan ng bawat isa ang bawat tinalakay po natin ngayon. Salamat po sa inyo mga kapatid sa inyong pakikinig. Amen.